100.7 Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahirap mamuhay sa mundo na tanging sarili mo lang ang iyong inaasahan. Gaano man tayo ka-independent, darating at darating din ang oras na kakailanganin natin ang tulong ng iba. Ikaw ka barangay, naranasan mo na rin bang matakot na mag-isa? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Julia, 35 years old. Ako noong nabuntis ako ng nakarelasyon ko na si Peter. Mas bata sa akin si Peter ng 5 taon. Nereto lang siya ng dati kong katrabaho. Noong una, Mama Mia, gusto ko lang ng ka-fling. Hindi kasi ako noon mahilig sa commitment. Gusto ko lang noon na may pangpalipas ng oras at pantanggal ng stress ko sa trabaho. Samantala, si Peter, Mama Mia, gusto niya dati na maging seryoso ang namamagitan sa aming dalawa. Hindi ko binalak na makipagrelasyon kasi hindi yun ang priority ko nung mga panahon na yun. Pero dahil sa isang insidente, napilitan akong pumasok sa isang relasyon kasama si Peter. Naging kami nga ni Peter after niya akong mabuntis. Hinala ko, Mama Mia, ay sinadya niyang buntisin ako para pumirmi ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na wala akong balak na magkaroon ng anak. Binanggit ko rin na balak kong ipalaglag ang bata na aming nabuo. Sinubukan niya akong pigilan at nagtagumpay siya noon. Nakumbinsi niya ako na ituloy ang pagbubuntis ko. Nakumbinsi rin niya ako, Mama Mia, na magkipagrelasyon sa kanya. Doon ko na-realize na napapayag ako dahil nagustuhan ko na rin siya. Naramdaman ko naman kasi na mahal niya ako talaga at hindi lang katawan ko ang habol niya. Alam ko noon na bihira na sa manakakasalamuha kong lalaki ang katulad ni Peter. Kaya naman sinabi kong payag na akong maging isang pamilya kami kasama ang aming anak. Mama Mia, sa mga unang buwan ng pagbubuntis ko, naging supportive naman si Peter. Sinuguro niyang maibibigay niya sa akin lahat ng kailangan ko at ng magiging anak namin. Inalagaan niya ako ng todo at doon ko talaga naisip na tama nga ang desisyon ko na pumirmi sa kanya. Maswerte na ako sa kanya, Mama Mia. Alam ko noon na kahit na anong mangyari ay hindi niya ako papabayaan, lalo na ang magiging anak naming dalawa. Hindi pa rin ako makamove on dun sa pamangkin mo kanina sa gender reveal ng baby natin. Akala porke kulay pink yung cake, strawberry flavored agad. Oo nga eh. Pasensya na ha. Nagwala pa talaga nung nalaman niyang vanilla flavor yung cake. Hayaan mo na, bata eh. Sana nga lang talaga, ni-request ko na lang na gawing strawberry flavor yung cake. Napeke tuloy yung pamangkin mo sa food coloring. Binilan naman na raw siya ng mama niya ng cake pagka uwi nila. Nag-crave pala talaga siya sa strawberry cake. Talo pa ako sa cravings ah. Siya ba buntis? Oo nga pala. Peter, bukas samahan mo ako sa mall ha. Na naman? Paano na naman? Last week nag-mall na tayo ah. Nag-mall tayo last week kasi monthsary natin. Gusto ko lang namang mag-date tayo noon. Gusto mo na naman bang makipag-date bukas? Hindi naman. Bakit kailangan nating mag-mall? Bakit parang naiirita ka? Nakakapagod kasing pumunta ng mall. Tapos lalakad-lakad pa.
Di ba nga kailangan kong maglakad-lakad, sabi ng doktor ko? Maglakad ka rito sa bahay. Ang dami namang space na pwede mong lakaran dito ah. Bihira na kasi tayo kung lumabas. Saka nalulungkot ako na andito lang tayo sa bahay. Wala namang masama rito sa bahay eh. Gagastos lang tayo pag nasa mall. Kahit wala tayo sa mall, kailangan natin gumastos dahil magkakaroon na tayo ng anak. Alam ko naman yon. Di mo na kailangang ulitin sa akin. Problema mo ba gastos? Kasi kung issue mo yan, ako na lang bahala. Kaya ko namang bumili ng mga kailangan natin at kailangan ng magiging anak natin. Tapos ngayon ipapamukha mo sa akin na di ko kayo kayang buhayin ng magiging anak natin. Ikaw nagsabi na gastos lang yung paglabas-labas natin. Anong gusto mong isipin ko? Ewan ko. Hindi ko alam kung anong dapat mong isipin. Tapatin mo nga ako, Peter. May problema ba? Wala. Peter. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya ko pa to. Anong ibig mong sabihin? Ay, hindi ko kayang buhayin kayong mag-ina. Kaya nga sinasabi ko kanina na ako na ang bahala sa gastos, diba? Hindi lang sa gastos eh. Ano pa? Ayokong maging tatay. Ngayon mo sasabihin yan sa akin? Kung kailan tanggap ko na tong nasa tiyan ko? Bakit di mo sinabi sa akin yan dati? Bakit binago mo pa yung plano ko noon ay palaglag tong batang to? Dati kasi gusto ko eh. At ngayon biglang ayaw mo na? Natatakot ako. Natatakot din naman ako eh. Ngayon lang yan, lilipas din yan. Hindi. Hindi lilipas to. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Pero natakot akong sabihin kasi parang gusto mo na rin magkaroon ng anak eh. Kasi ikaw naman yung nagparamdam sa akin na masarap magkaroon ng anak. At ngayong gusto ko na, biglang ayaw mo na? I'm sorry, Julia. No! Hindi ko tatanggapin yung sorry mo. Hayaan mo na ako makipaghiwalay sa'yo. Hindi ko talaga kaya to. Hihiwalayan mo ako? Yun talaga ang gusto ko. Akala ko ayaw mo lang maging tatay. Bukod doon, ayoko na rin maging karelasyon mo. Huwag ka naman ganyan, Peter. Kung prank to, hindi nakakatuwa ah. Julia, sorry. Pero ayoko na talaga. Hindi. Naguguluhan ka lang. Siguro napagod ka kanina kaya ganyan ka mag-isip. Matulog na tayo tapos bukas wala na yan. Sigurado ako. Julia! Itulog mo lang yan. Bukas sure ako. Gusto mo na uling maging tatay. Kinabukasan, Mama Mia, ay nadatnan ko ang sarili kong mag-isa na lang sa kama. Iniwanan na ako ni Peter. Kinuha na niya lahat ng mga damit niya. Nag-iwan siya ng sulat sa akin at sinabing desidido na siyang umalis sa buhay ko. Tinawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Nakiusap ako sa mga kamag-anak niya na tulungan ako sa kanya. Nahanap ko naman siya sa tulong ng ilan niyang mga kamag-anak. Kinausap ko siya, Mama Mia, at pinapauwi na sa bahay pero ayaw na niya talaga. Umuwi ako noon ng mag-isa. Iniyak ko lahat. Ilang beses akong nakiusap sa kanya na makipagbalikan na sa akin. Pero hindi pa rin niya ako pinagbigyan, Mama Mia. Isang buwang mahigit na ginawa kong tanga ang sarili ko sa pagmamakaawa ko sa kanya. Sinabi kong takot akong mag-isa. Sinabi kong hindi ko kayang mawala siya at hindi ko kaya, Mama Mia, na buhayin ang anak namin ng mag-isa. Mama Mia, sa totoo lang, kilala ako noon bilang isang strong and independent na babae. Pero nawala ang lahat ng yun nung binitawan ako ni Peter. Hindi ko na nakilala pa ang sarili ko mula nung iniwanan niya ako. Napabayaan ko na ang trabaho ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kaya nag-resign na lang ako, Mama Mia. Nagkulong ako sa bahay at walang ibang nilapitang tao. Nagkasakit ako at halos makuna na noon dahil sa sobrang lungkot at stress. Nung hindi ko na kinaya pa ang sitwasyon ay nilapitan ko na ang best friend ko. Ang baklang best friend ko na si Julio.
Kaedad ko si Julio, Mama Mia, at ka-birthday ko pa. Hindi ko sana siya gustong lapitan noon dahil alam kong papagalitan lang niya ako. Pero na-realize kong baka yun ang kailangan ko, Mama Mia. Yung sermon niya para matauhan na ako. Kasi sa totoo lang, Mama Mia, kahit sobrang sakit na ang binigay sa akin ni Peter ay pinagdadasal ko pa rin noon na magkabalikan pa kaming dalawa. Mama Mia, doon ko siya pinuntahan sa kondo niya at doon pa lang ay naramdaman na agad ni Julio na may problema ako. Sa totoo lang, si Julio ang tanging tao na nakikilala ako ng husto, Mama Mia. Mas kilala pa nga niya ako kaysa sa sarili kong pamilya. Kaya nilapitan ko si Julio kasi alam ko na maiintindihan niya ako at hindi niya ako papabayaan. Pasensya ka na kung ikaw tong nilapitan ko, ha? Hindi ko na kasi alam gagawin ko eh. Nagtataka nga ako kung bakit ngayon ka lang lumapit eh. Nahihiya ako sa'yo eh. Sa akin ka pa mahihiya bilang ko na yung mga panty mong butas. Hindi ko na alam, Julio. Hindi ko na alam tong nangyayari sa akin. Ang lungkot-lungkot ko. Ang lalari naman kasi ng ginawa sa'yo ng Peter na yan. Hindi naman ako nagmamakaawa sa lalaki dati. Alam mo yan. Alam ko. Kaya nga ako nagtataka kung anong meron sa Peter na yon at naging ganyan ka sa kanya. Iniisip ko na lang ngayon baka siguro dahil buntis ka, mas emosyonal, mas hormonal. Mahal ko lang talaga si Peter. Yan din. Anong gagawin ko para bumalik siya? Huwag mo nang pabalikin. Paano kung ipalaglag ko na tong nasa tiyan ko? Hoy, huwag kang ganyan. May pa-gender reveal pa kayo nung nakaraan tapos ipapalaglag mo lang? Ituloy mo na yan. Ang laki na rin ng ginastos mo. Wala akong pakialam sa gastos. Gusto ko lang bumalik si Peter sa akin. Bukod sa mahal mo siya, bakit gusto mo pa siyang bumalik sa'yo? Hindi ko alam. Siguro natatakot ako. Hindi ko to kayang mag-isa. Girl, ang dami mo nang nagawang bagay ng mag-isa. Bakit ngayon pa iisipin hindi mo kaya? Kasi yun naman ang totoo. Sinasabi mo lang yan. Kaya mo yan. Hindi ko kaya. Ano bang hindi mo maintindihan? O bakit saan ka nagagalit? Ako bang nang iwan sa'yo? Chararat nito! Sorry, emosyonal lang. Huwag kang gumaya kay Peter. Huwag mong talikuran ang pagiging magulang mo dahil lang sa takot. Hindi ko talaga kaya, Julio. Ano ka ba naman? Ikaw yung naging nanay sa mga nakababata mo kapatid nun. Kayang-kaya mo na yun ngayon. Ay, umalis ka na lang sa tinitiran mo ngayon. Yan ang solusyon mo sa problema ko? Ang mawalan ako ng bahay? Hindi pa kasi ako tapos bakla. Ang ibig ko sabihin, dito ka na lang tumira sa akin. Ako lang naman mag-isa rito. Paano yung mga boylet mo? Di doon na lang kami sa kanila. Hindi ba ako makakasagabal sa'yo? Naalala mo ba nung broken ako dati dahil kay Kevin? Pinalayas na ako sa apartment namin dahil may bago na siya noon, di ba? O sino sumalo sa akin? Walang iba kundi ikaw. Alam ko kasing kailangan mo ko nun eh. At alam ko kailangan mo naman ako ngayon. Sabihin mo lang kung may lakad ka ngayon. Baka kailangan ko nang umalis dito kasi may pupuntahan ka pa. Kung talagang di mo kaya mag-isa, sasamahan kita. Di mo ba ako iiwan? Iiwan ka ng lahat, pero ako, hindi. Ganyan din naman yung sinabi ni Peter eh. Nasan siya ngayon? Huwag mo nga ako igaya sa kanya. Huwag mo ipasa sa akin yung trust issues mo, ha? Mas lalaki ka pa kaysa sa kanya. Sabi nga sa kanta, di ba? Minsan, mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Wala nang tatay to
trabaho mo sa akin. Gusto mo maging ina eh. Palit na lang tayo ng role. Mukhang mas kaya ko maging ina kesa sa'yo. Thank you, bakla. Wala yun. O sige na, dito ka na matulog tapos bukas, sasamahan kita maghakot ang mga gamit mo. Naging mag-best friends din ang mga nanay namin ni Julio, Mama Mia. Noong nabubuhay pa sila ay halos hindi sila mapaghiwalay. Sabay nga rin nila kaming ipinanganak ni Julio eh. Naging magkumari sila at pinaglapit pa ang mga pangalan naming dalawa. Julio at Julia. Para na nga kaming kambal noon pero sa magkaibang matres nga lang galing. Sinanay kami ng mga nanay namin ni Julio na magkasama. Lumaki kaming dalawa na parang magkapatid ang turingan. Lagi kaming magkasama noon hanggang sa pagtanda. Inisip nga rin ng mga nanay namin na ipakasal kami pero hindi yun natuloy dahil pareho kami ng gusto. Lalaki din ang gusto ni Julio. Kaya naman sinabi ng mga nanay namin na babawi na lang daw sila sa magiging apo nila. Yun nga lang, parehong hindi rin nila inabot ang mga magiging apo nila dahil sabay din silang namatay dahil sa isang aksidente. Sa pagkamatay ng aming mga nanay noon, Mama Mia, ay mas lalo kaming naging close ni Julio. Kinapitan namin ang isa't isa sa mga panahong nangungulila kami sa tulong. Hindi nagbago ang turingan namin sa isa't isa kahit marami na ang nagbago sa direksyon ng mga buhay namin. Lalo na nung nabuntis ako. Mas lalo kaming pinaglapit ng pagkakataon. Naisip ko nga baka paraan yun ng mga nanay namin sa kabilang buhay para ipilit na maging kami talaga ni Julio. Napag-usapan na nga rin namin yun at di naman namin isinara ang posibilidad na kapag pareho na kaming matanda at single pa rin, baka kami na rin yung magsama. Mama Mia, hindi ko nun kayang mawala sa buhay ko si Julio dahil siya ang nagsilbing partner ko at pader ko sa mga panahong pakiramdam ko ay tinutumba na ako ng mga pagsubok. Siya ang nagsilbing tagasalo ng mga problema ko. Kahit hindi naman niya yun kailangang gawin, ay ginawa pa rin niya dahil tinuring na niya akong parte ng buhay niya, Mama Mia. At ganun din siya sa akin. Nangako ako sa sarili ko na kapag ako naman ang kailangan niya, kahit kailan ay hinding-hindi ako mawawala sa buhay ng best friend ko. Isang linggo nga after ng pag-uusap namin ni Julio, ay lumipat na ako sa condo unit niya, Mama Mia. Nahiya nga ako dahil halos sinakop na ng mga gamit ko ang buong condo niya. Lalo na yung cabinet niya na puro damit ko na lang ang nakalagay. Hindi naman siya nagreklamo at binilhan pa ako ng isang cabinet para naman daw sa magiging anak ko. Pinanindigan niya ang sinabi niyang magiging ama siya sa anak ko, Mama Mia. Hindi ko noon maipaliwanag ang saya dahil meron pala talagang taong katulad ni Julio na handang saluhin ang binitawan ng iba. Marami ring adjustments noon si Julio lalo na sa kanyang social life nang dahil sa akin. Hindi na siya umiinom noon at nagyoyosi para hindi makaapekto sa pagbubuntis ko. Hindi na rin siya masyadong pumaparty pa tulad ng dati dahil gusto niyang mabantayan ako oras na kakailanganin ko siya. Nung nakapanganak na nga ako ay mas lalo pa niyang pinakita sa akin na gusto niyang maging ama sa baby ko, Mama Mia.
Siya na rin ang bumili ng mga gamit at iba pang kailangan ng baby ko. Hindi pa kasi ako makahanap ng trabaho noon. Sinubukan ko namang mag-apply sa mga home-based na trabaho, pero sinabihan ako ni Julio na tsaka na lang daw kapag nakapag-adjust na ako sa kalagayan ko. Malaki naman daw ang sahod niya at sinabi niyang kahit mga anak pa raw ako ng 8 ay susuportahan niya ang lahat. Kaya nag-focus na lang ako sa baby ko, Mama Mia. Bilang tulong na lang ay siniguro kong maayos lagi ang kondo niya. Inalagaan ko rin si Julio na para bang bisis na niya ako. Nakita ko namang na-appreciate niya yun. Sanay kasi si Julio na siya ang nag-aalaga sa iba. Kaya malaking bagay yung ginawa kong pag-aalaga sa kanya. Oh, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Ang ganda kasi nitong binili mong kumot ni baby. Ang lambot. Bakit iniiyak ka mo kung maganda? Hindi ko alam. Gusto ko lang umiyak. Kahapon lang iniyakan mo yung bagong linis na oven toaster. Tapos ngayon? Ay, ewan ko sa'yo. Baka bukas iyakan mo na yung dishwashing liquid, ha? Iniyakan ko na yun last week eh. Sayang naman, di ko naabutan. Oh, bakit? Naawa ako sa'yo kasi di mo naabutang iniyakan ko yung dishwashing liquid. Tawagan mo kasi ako next time kapag iiyakan mo na yung mga gamit dito sa bahay. Oh, yung frying pan, naiyakan mo na ba? Gusto ko makita. Next time. Tapos tatawa ka dyan? Grabing hormones yan, Julia, ha? Hindi ko na talaga alam tong nangyayari sa katawan ko. Huwag ka na masyado umiyak dyan at baka magising si baby. Mamaya, magkumpetensya na naman kayo sa palakasan ng iyak. Ako na naman tong kawawa. Mahimbing na yung tulog niya. O siya, kung gano'n naman pala, magtulungan na tayo mag-ayos ng kalat dito bago pa siya magising. Ako nang bahala maglinis. Maligo ka na. Mamaya na ako maliligo after maglinis. Hindi na bakla. Okay na. Kaya ko na to. Bakit ba ayaw mo magpatulong, ha? Kaya ko naman kasi. Napagod ka mag-alaga kay baby kanina, tapos ngayon mag-aayos ka pa? Hindi magandang bugbugin mo yung sarili mo sa pagod. Baka mahawa mo si baby sa pagod. Nakapagpahinga naman ako kahit papano. Ay hindi, mas lalo tuloy ako nagwo-worry kay baby. Ako nang bahala rito sa kalat. Pumunta ka na sa kwarto, bantayan mo na lang si baby. Hindi, tutulungan na kita bakla. Ang kulit naman, Bex! Napagod ka rin kasing magtrabaho kanina. Ano bang napagod nag-Facebook lang ako buong shift ko? Ang dami kong ined na boys, ha? Loka ka talaga? Nakonsensya lang ako sa wala. Bakit ka naman makokonsensya? Kasi ikaw tang bumubuhay sa amin ni baby. Itong pag-aayos na lang ng kondo mo yung natutulong ko. Ang laking bagay na nga sa akin na nalilinis mo tong kondo natin eh. Kondo mo. Kondo natin. Gusto ko lang namang makatulong kahit konti. Sabi ko nga sa'yo, ang laking bagay na nung pag-aasikaso mo sa kondo. Hindi ko na kailangan kumuha ng kasambahay. Nakatipid tuloy ako. Paano bang nakatipid ang laki na ng nagastos mo kay baby? Feeling ko hindi ko siya ginagastusan. Hindi ko naman ramdam. Di ikaw na tong busog ang bank account. Gaga, hindi ko lang maramdaman na gumagastos ako ng malaki kasi natutuwa ako kapag naibibigay ko yung kailangan ni baby. Bakla, O ano yun? gawa na tayo ng baby. Ew! Baklang to! Kilabutan ka nga sa sinasabi mo! Kasi mukhang nai-enjoy mong maging daddy. Panindigan na natin. Tumigil ka kung ayaw mo pakuluan ko yung matris mo para hindi na gumana! Ang harsh mo naman kay mommy. Family planning, bakla! Tama na isang baby! Ay, tumatawag yung inorderan ko ng damit ni baby. Sagutin ko lang Sige, sagutin mo na. Puntahan ko lang si baby. Namiss ko bigla eh.
ka na tumawag, di ba? Namiss ko kasi kayo ni baby. Baka pwede mag-video call tayo ngayon. Gusto ko kayong makita. Hindi pwede. Kasama ni Julio si baby. Magkita na lang tayo bukas habang nasa work siya. Oo na. Sige na, bye. Hindi alam noon ni Julio na may communication na ulit kami ni Peter, Mama Mia. Hindi ko sinabi sa kanya kasi alam kong magagalit siya. Wala naman akong balak na itago noon habang buhay yung pagkikita namin ng palihim ni Peter. Pero wala pa kasi akong lakas ng loob para sabihin kay Julio ang lahat. Malaki ang naging galit ni Julio kay Peter dahil sa pag-abandona sa aming mag-ina, kaya alam kong hindi niya gustong makita na lumapit pa sa akin ang ex ko. Kaya naman nung time na nagparamdam muli si Peter sa akin ay nilihim ko yon sa best friend ko, Mama Mia. Nangyari ang lahat 1 buwan bago ako manganak. Tinawagan ako ni Peter at sinabing nagsisisi siya sa ginawa niyang pag-iwan sa akin. Nakipagbalikan siya pero nagmatigas ako. Sinabi ko lahat ng mga masasakit na salita kay Peter pero tinanggap lang niya yon. Ilang beses siyang nagmakaawang magbalikan kami pero tinanggihan ko siya. Sinaktan niya ako noon kaya hindi ko na siya balak pabalikin pa sa buhay namin ng magiging anak ko. Yun nga lang, nung time na nakapanganak na ako, Mama Mia, ay doon naman ako naging marupok. Sinagot ko ang tawag niya at sinabing nakapanganak na ako. Na-feel ko kasi, Mama Mia, na kailangan ko siyang muli sa buhay ko. Kaya naman, lihim kaming nagkabalikan. Nagkikita kami kapag umaalis noon si Julio sa bahay. Nagpupunta noon sa kondo si Peter para dalawin kami ng baby namin. Walang naging clue si Julio sa nangyayari sa amin ni Peter at natatakot ako na kapag malaman niya, Mama Mia, ay baka masira ang friendship namin. Lalo na't gusto na noon ni Peter na magsama na ulit kaming dalawa. Ilang beses niya akong pinilit na iwan ko na raw si Julio para magkakasama na kaming pamilya. Aminado ako noon, Mama Mia, na gusto ko nang makasama si Peter para mabuo na ang aming pamilya. Pero nung time na walang-wala ako, si Julio lang ang naging pamilya ko. Kaya naman hindi ko alam, Mama Mia, kung papaano ko ipapaalam sa kanya na babalik na ako sa lalaking naging dahilan para kami ay magsama sa iisang bubong. Kanina pa ako kumakatok dito. Siniguro ko munang nakalayo na talaga si Julio dito sa kondo. Lika na, pasok ka. Anong oras ang balik niya? Di siya makakauwi agad, may pinapatapos daw yung boss niya. So pwede ako mag-extend ng stay ko rito? Hindi pwede. Umalis ka pa rin mamayang 6:00 ng gabi. Gusto ko pa kayong makasama ni baby. Pasalamat ka nga tumaabot ka ng ganung oras eh. Ang gusto ko, araw-araw ko kayong makasama. Oras-oras. Alam mo namang hindi pwede yan. Bakit hindi pwede? Pamilya tayo. Baka nakakalimutan mong iniwan mo ko noon. Hanggang kailan ko ba dapat pagsisiyan yan? Habang buhay. Alam kong nagpatalo ako nun sa takot. Pinagsisiyan ko yun. Marami akong sinayang na araw, kaya di ko nasubaybayin yung paglaki ng tiyan mo. Tapos ngayon magsisisi ka? Ilang beses kitang pinilit na wag akong iwan, di ba? Sorry talaga. Muntik ko nang ipalaglag si baby dahil sa desperado na akong bumalik ka. At nagpapasalamat akong di mo tinuloy. Mabuti nga't pinayuhan ako ni Julio. Kung hindi, ang laking pagsisisi ko siguro ngayon. Puro na lang si Julio. At bakit hindi? Paalala ko lang sa'yo kasi baka nakalimutan mo. Siya ang sumalo sa akin nung binitiwan mo ko. Nakakainis lang kasi na puro siya ang bida sa mata mo. Samantalang ako naman ang tumulong sa'yo para makabuo ng bata. Excuse me? Sorry, mali yung nasabi ko. Nadala lang ako ng emosyon.
Pasensya na. Dapat nga ako yung nagpadala sa emosyon nun, Peter eh. Pero tinalo mo pa ako. Huwag na tayong mag-aaway, please. Pumunta ako rito para makita kayong mag-ina ko. Para mawala ang stress ko. Tapos gagamitin mo lang kaming pangtanggal ng stress mo, ganon? Hindi naman sa ganun. Tama nga si Julio. Ayan, puro Julio ka na naman. Yang boses mo, magigising si baby. Umalis ka na rito. At bakit? Magsama na tayo. Ayusin natin to. Ayusin yung nasira mo? Isisi mo na sa akin habang buhay yung pag-iwan ko sa'yo noon. Pero gusto kitang makasama ulit. Lalo na si baby. Sana dati mo pa na-realize yan. Please, Julia. Bigyan mo naman ng chance na magkaroon ng buong pamilya ang baby natin. Di ba dapat ikaw ang nakapag-isip niya nung una pa lang? Tatanggapin ko lahat ng paninisi mo. Alam kong kasalanan ko talaga. Kaya nga ako nandito kasi gusto kong bumawi. Julia, natuto na ako. Alam ko na kung anong kailangan ko. Kayo ni baby. Kayo lang ang kailangan ko. Talaga lang ha? Tapos sa susunod kapag natakot ka uli, iiwan mo uli kami. Hindi na mauulit yun. Wow, ang confident naman masyado. Oo, kasi alam kong mahal kita. Ikaw, mahal mo ba ako? Hindi ako nakasagot sa tanong ni Peter dahil aminado naman ako na mahal ko pa rin siya at yun ang totoo, Mama Mia. Kahit gaano pa kalaki ang naging galit ko sa kanya, hindi pa rin nawala sa puso ko ang pagmamahal ko para sa kanya. Mama Mia, niyakap niya ako noon at doon ay nanghina na naman ako. May nangyari nga sa amin nung araw na yon. Doon ko mas lalong naramdaman na kailangan ko siya sa buhay ko. Sinabi ko sa kanya na bigyan niya ako ng oras para makapag-isip. Sinabi ko sa kanya na hindi biro ang iwan agad si Julio after ng mga tinulong niya sa akin. Nainis si Peter dahil panay ang banggit ko kay Julio. Ilang beses kong dinipensahan si Julio kay Peter pero hindi yun umepekto. Naramdaman kong nagsiselos lang si Peter kaya ganun ang galit niya kapag pinupuri ko si Julio. Tsaka kilala ko si Peter. Alam kong hindi niya nagustuhan kahit minsan si Julio. Malaki ang issue ni Peter noon sa mga bakla dahil minsan ay namolestya siya ng tiyuhin niyang bakla. Kaya naman inunawa ko na lang siya, Mama Mia. Pinagpatuloy namin ang lihim naming pagkikita ni Peter. Patuloy ding may nangyayari sa amin sa kondo ni Julio. Nahirapan akong magdesisyon kahit ilang beses na akong kinulit ni Peter. Hinanda na nga niya ang apartment niya para sa pagtira namin doon. Ilang beses kong sinubukang ilihis ang usapan tungkol sa pag-alis ko sa kondo ni Julio kapag magkausap kami ni Peter, Mama Mia. Mahal ko at gusto ko noon na makasama si Peter sa iisang bahay. Pero nag-aalala ako kay Julio. Napamahal na rin siya kay baby kaya alam kong masakit yun kapag umalis kami. Bukod pa ron nangako ako kay Julio dati na hindi na ako babalik pa kay Peter kahit na anong mangyari. Naalala ko pang sinabi ni Julio na kapag bumalik ako kay Peter, Mama Mia, ay kakalimutan na raw niya ako. Nung una ay kampante naman akong matutupad ang pinangako ko. Pero nung bumalik si Peter sa buhay ko, nakalimutan ko na naman ang mga pangako ko kay Julio, Mama Mia. Naging marupok ako at bumigay sa tukso na dala ni Peter. Mama Mia, sa pagdaan ng mga buwan, tinimbang ko ang gagawin kong desisyon. Mas nanalo si Julio sa sitwasyon ko. Kaya sinabi ko kay Peter na hindi na ako babalik pa sa kanya. Umiyak si Peter nung sinabi kong ayoko nang magkita pa kaming dalawa. Nagmakaawa siyang wag ko raw siyang iwan. Nagmatigas ako at pinaalis siya sa kondo nung dinalaw niya kami ni baby.
Hindi siya kumala sa pagkakayakap sa akin noon. Sinabi niyang hindi na niya kayang mawala ako sa pangalawang pagkakataon. Pinilit ko siyang umalis pero nagkulong siya sa kwarto kasama si baby. Naiyak na lang ako dahil kahit ako ay nahirapan na sa naging desisyon ko, Mama Mia. Nung kumalma na si Peter ay pinapasok na niya ako sa kwarto. Hawak niya noon si baby at doon ako naiyak. Hindi ko alam kung dala lang ba ng hormones ko o talagang gusto kong maging pamilya kami ulit ni Peter. May nangyari na naman ulit sa amin ni Peter, Mama Mia. After noon ay umalis na siya nang walang paalam. Naiyak ako nung pagkagising ko wala na si Peter sa tabi ko. Tinawagan ko siya para pabalikin siya sa kondo habang wala pa si Julio. Tinanggihan niya ako at sinabing mas magandang araw ata na magkahiwalay na kaming dalawa. Kinulit ko siyang bumalik at ginawa naman niya. Nag-usap kami ng masinsina na naging desisyon ko, Mama Mia. Bago pa gumabi ay umalis na siya sa kondo dahil pabalik na rin si Julio. Napaaga ang uwi ni Julio dahil na-miss daw niya si baby, Mama Mia. Nakonsensya ako. Nahirapan na akong bitawan sina Peter at Julio dahil pareho silang mahalaga sa buhay ko. Pero alam ko, Mama Mia, na kailangan ko nang magdesisyon. Lumipas pa ang 3 araw at nabuo na yung desisyon ko at kailangan ko na yung panindigan. Napatulog ko na si baby. Mas kaya mo talaga siyang patulugin kaysa sa akin, no? Kasi ako naman yung totoong nanay niya. Mukha naman. Okay ka lang ba, girl? Oo naman, bakit? Kanina ka pa maputla eh. Huyat lang to. Alam mo namang ilang araw na akong pinapahirapan ni baby sa gabi. Ang hilig kasing matulog ni baby sa tanghali eh. Ayan tuloy, ang active sa gabi. Oo nga eh. Bakla, nag-worry na ako sa'yo ha. Bibili ako ng vitamins mo para sa dugo. Nakausap mo na ba yung OB-GYN mo kung anong pwede sa'yo? Puntahan ko siya bukas. Samahan kita. Day off ko naman saka... Oy! Julia, ba't bigla ka tumakbo? Oh! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit nagsusuka ka? May nakain lang ako, hindi maganda. Tara na sa ospital. Baka kung ano na yan. Wala to. Julia, huwag matigas ang ulo. Julio, I'm sorry. Bakit? Buntis ako. Buntis? Paano? Sorry. Ano bang dapat ikasorry mo, bakla? Padadagdagan na ako ng baby. Sana baby boy naman ngayon. Julio. Teka, hindi naman ako ang ama niyan, no? Bakla, ginapa mo ba ako? Yung totoo. I'm sorry. So, sa akin yan? OMG, nanay nakes! Hindi. Ay, akala ko naman... Kay Peter. Ano? I'm sorry, Julio. Kay Peter? Nagpabuntis ka na naman kay Peter? Paano? Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadyang ano? Magpabuntis sa lalaki ng iwan sa'yo? Nagsisi na raw siya. Kaya tumihaya ka ulit. Hindi ko naman alam na mabubuntis ako. Gawa ba sa buhangin yung utak mo, girl? Tumihaya ka nga, di ba? Malamang mabubuntis ka. Julio. Julia naman! Alam mo kung anong ginawa sa'yo ng lalaking yung dati. Alam ko. Hindi ko naman yun nakakalimutan. Eh bakit hinayaan mo siya bumalik? Ganyan ka na ba katanga? Sobra ka naman magsalita. Ikaw ang sobra! Hindi ka na naman nag-iisip! Tapos ngayon, ano mangyayari? Ipapaako mo na naman sa akin yung bagong responsibilidad ng lalaking yon! Sinabi ko bang ipapaako ko sa'yo? Hindi ko siya ipapaako sa'yo! Ako nang bubuhay sa mga anak ko!
Talaga? Kaya mo na? Hindi mo nga kayang buhayin yung panganay mo tapos magdadagdag ka pa ng isa. Ganyan na ba kalitan tingin mo sa akin? Oo! At kasalanan mo kung bakit. Kung hindi ka naman kasi tanga. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako aasa ng tulong sa'yo. Kami na ni Peter ang bahalang bumuhay sa mga anak namin. Talagang desidido kong bumalik sa lalaking yun? Oo! Ang tanga mo talaga! Tanga na akong tanga, pero gagawin ko to para sa pamilya ko. At ako, hindi ba ako naging pamilya para sa iyo? Mama Mia, hindi ko naramdaman na pamilya ko noon si Julio dahil sa mga masasakit na sinabi niya sa akin. Alam kong nakapagsalita lang siya ng hindi maganda dahil sa sobrang galit. Nadala na rin ako ng emosyon ko kaya hindi ko kaagad na proseso ang lahat ng sinabi ko. Nagdesisyon akong umalis na agad sa kondo ni Julio. Hindi naman niya ako pinigilan. Hinayaan niya akong hakutin lahat ng mga gamit ko. Hindi naman ako humiling na tulungan niya ako dahil nasaling na niya ang pride ko. Naramdaman ko ang panliliit dahil sa mga sinabi niya. Alam kong naging sobrang dependent ako sa kanya pero hindi naman sana niya pinaramdam sa akin na pabigat ako sa buhay niya. Sinundo ako ni Peter noon sa labas ng kondo ni Julio. Hindi ko na pinapunta pa sa loob ng kondo si Peter dahil baka magpang-abot pa silang dalawa. Nagsama na kami ni Peter after kong umalis sa kondo ni Julio. Hindi na muling nagparamdam pa si Julio sa akin. Nalungkot ako dahil aminado ako na namimiss ko siyang kasama. Lalo na nung time na malapit na akong manganak, Mama Mia. Bigla akong naalala yung pag-aalaga niya sa akin nung nanganak ako sa panganay ko. Hindi ko naman siya magawang tawagan dahil na rin sa sobrang pride at sobrang hiya ko sa kanya. Mabilis lang lumipas ang mga buwan at nakapanganak na ako. Hindi ko inasahan na dadalaw si Julio. Tinanggap ko na noon na sarado na siyang chapter sa buhay ko. Kaya naman, Mama Mia, laking gulat ko na lang nung pinuntahan niya ako sa ospital isang araw after kong manganak. Binalita pala ng kapatid ko sa kanya na nanganak na ako. Nagbaba siya ng pride niya at pinuntahan niya ako. Hindi ko man maamin, Mama Mia, pero ang saya-saya ko noon. Naiiyak na ako pero pinigilan ko lang dahil sa pride ko. Kumusta ka? Ito, ayos lang. Kumusta yung tahi mo? Yung tahi ko talaga ang kinukumusta mo. Hindi ko alam ang sasabihin eh. Ako rin naman. Nanibago lang ako. Ngayon lang ulit kita nakaharap after nung away natin. Ikaw naman kasi eh. Oh, bakit ako? Ikaw kaya itong nagalit bigla. Sino bang hindi magagalit? Nagpabuntis ka na naman. Ano ka, pusa sa bubungan? Akala ko ba masaya ka nung nalaman mong buntis ako? Nung hindi ko pa alam na si Peter yung ama. Mas gusto ko pang ginapang mo na lang ako kaysa nagpabuntis ka sa tukmol na yon. Dahan-dahan naman. Tatay pa rin yun ng mga anak ko. Ay, wala akong pakialam. Kung pumunta ka rito para awayin ako, please, preno muna. Baka bumuka yung tahi ko dahil sa'yo. Bibili ako ng sinulid at karayon doon sa store sa labas. Ako na magtatahi ulit. Kunin mo yung pink na sinulid Favorite color ko yon. At favorite mo naman magpabuntis kay Peter. Ayan ka na naman eh. Sorry, hindi pa rin ako makamove on sa galit ko sa kanya eh. Patawarin mo na siya. Ako nga napatawad ko na eh. Napatawad ko na siya noon sa nagawa niya sa'yo. Oo bakit galit ka pa rin sa kanya ngayon? Kasi kinuha niya kayo ni baby sa akin. Julio. Alam ko mas may karapatan siya sa inyo dahil siya ang ama ng mga bata pero ako'y naging ama sa panganay mo nung nawala siya. At habang buhay kong ipagpapasalamat yun.
Pero ganun talaga. Dapat kong tanggapin na mas kailangan mong piliin siya kasi, alam mo na, kayo naman yung nakabuo. Ako lang naman to sumalo. Hindi ko naman siya pinili. Ha? Wala naman akong balak bumalik sa kanya. Oo, nung una gusto ko. Pero naalala ko nung iniwan niya ako. Paano kung bumalik ako sa kanya tapos iwan niya ako uli? Mas magiging masakit yun sa akin lalo't nakasama na niya yung anak namin. Eh bakit pinaglaban mo siya nun sa akin? Bakla naman, ang sasakit ng mga sinabi mo sa akin. Lumaban lang ako sa'yo. So talagang hindi ka bumalik sa kanya? After kong umalis sa kondo mo, nakitira muna ako sa kanya. Nung nakahanap na ako ng matitiran ko, umalis na rin ako. Hinayaan kanyang umalis? Wala rin naman siyang magagawa. Saka bago mo pa nalaman yung tungkol sa amin, sinabi ko na sa kanya na di na ako babalik sa kanya. Ikaw yung pinili ko, bakla, pero inaway mo ko. Eh sorry, kala ko naman kasi… Nagpapadala ka kasi lagi sa emosyon. Ay, ako ba talaga? Eh sino ba yung nabuntis ulit kahit wala pang 1 year yung panganay niya? Ha? Hindi emosyon yun. Ano yun? Box, bumalik ka na sa kondo. Magtulungan tayo ulit. Bakla, hindi na. Okay na. Eh paano ka? Anong paano ko? 2 na ang baby mo. Kailangan mo ng tulong. Ako ang dahilan kung bakit may 2 akong anak na magkasunod ngayon. Kailangan kong panindigan to. Pwede mo naman panindigan habang nagpapatulong, di ba? Sabi mo nga dati, marami akong kinayang mag-isa, di ba? Yung pagiging ina pa kaya. Nakaka-proud naman. Sure na ba yan? Sure na ako. Pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Pamilya mo ako. Mama Mia, pinanindigan kong mag-isa ang pagiging ina. Nahirapan ako nung simula, aminado naman ako. Pero kinaya ko ang lahat dahil nakita kong lakas ang mga anak ko. Nakapaghanap na rin ako ng home-based na trabaho. Pinagsabay ko ang pagiging ina at pagiging empleyado hanggang sa nasanay na ako. Malaking achievement yon para sa akin dahil bumalik na muli ang dating Julia na strong and independent. Nakakatuwa na hindi ko inakalang makakayanan ko yon ng mag-isa, lalo't 2 anghel na ang nakaasa sa akin. Pero sila pa nga ang naging inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pagsusumikap. Hanggang sa nakaipon na ako noon at nakalipat na sa mas maganda at mas malaking tirahan. Nakayanan ko na ring makapagbayad ng yaya para sa mga anak ko. Nabawasan kahit papaano ang load ng hirap sa akin. Tinulungan pa rin naman ako ni na Peter at Julio, lalong-lalo na si Julio, Mama Mia. Siniguro niyang may malalapitan ako oras na kailanganin ko ng tulong. Bawat tawag ko noon sinasagot niya agad kahit alanganin pa ang oras. Nagkapatawaran na rin kami sa mga hindi magagandang sinabi namin sa isa't isa. Madali lang noon ang magpatawad dahil mas malaki ang pagmamahal namin sa bawat isa kaysa sa aming naging galit. Sa ngayon, Mama Mia, ay wala pa rin akong karelasyon dahil mas gusto kong ituon muna ang oras ko sa mga anak ko. Nang ibang bansa na rin si Peter para mas malaki ang maisustento niya noon sa mga anak namin. Habang si Julio naman ay nagkaroon na ng bagong karelasyon na isang single dad. Natuwa ako dahil parang may anak na ulit siya sa katauhan ng anak ng bago niyang karelasyon. Masaya ako sa tinakbo ng mga buhay namin after ng mga naging gulo. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbabasa mo ng aking liham. Hanggang dito na lang ang inyong kabarangay at forever kapuso, Julia.